Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay? So, magandang araw sa lahat. Magandang araw sa ating mga subscriber at sa mga silent viewers natin. Magandang araw sa inyo lahat. Then, sa mga followers natin sa page ay sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay? So, ngayon mga kabarya, yung i-share ko sa inyo ay ito yung mga lumang barya. Kung matatandaan nyo, ang mga lumang barya ng Pilipinas ay napakarami. So hindi natin pwede lahatin kasi nga napakarami yung mga barya na kung ano lamang yung nalabas dito sa tinitingnan nating source. So yan lamang yung i-update natin. So ang mga baryang ito, mga luma na, ito yung mga binibili ng ating mga kolektor. Kahit sinong kolektor ay bumibili nito. At depende din sa kondisyon kung ano yung mga barya na may pakita nyo at nasa magandang kondisyon ay may magandang presyo din. Pero dito sa ipapakita ko sa inyo mga kabarya, mula ito sa lagi nating binabasihan ng mga presyo ito sa source natin. So ito ay standard price nitong ganitong mga barya. So hindi ito overprice, hindi naman ito gawa-gawa lamang na presyo. Ito ay totoong presyo nitong ganitong mga klase na barya. So ang ibigay ko sa inyo ay yung mga lumang barya. So alam natin yung mga lumang barya ay napakarami. Nagmula pa nga ito sa 18th century doon sa mga Spanish na time. Then nasundan ito noong mga ASPI, yung Philippine US na mga coin, at hanggang sa naging Filipino series. So pagkatapos ng Filipino series ay naging EBL. Pagkatapos naman ng EBL, naging Flora and Fauna at naging BSP. So sa time natin ngayon ay ito na yung BSP series. Pero yung mga price na i-update natin dito sa video ito ay yung mga price nitong mga sinaunang barya ay baka aabot tayo sa EBL. Okay? So kadalasan dito mga kabarya, mga sentimo hanggang sa piso. So ito ay in any order. So hindi ito mula sentimo hanggang piso. Ito ay depende lamang kung ano yung mauna dito. So sari-sari ito. Okay? So ito na. Merong isang old coins dito. Ito ay 1944 is Philippines 50 centavos words silver coin. Word silver coin. Ito ay may number 619A. So ang presyo nito mga kabarya ay meron siyang 19.99 US dollar. So ibig sabihin kunti na lang para maging $20 isang piraso. So pag 910 i-multiply mo yan sa 5. So times 5 mo yan, so 100. Sobra 100 no. So napakamahal mga kabarya. I-convert mo sa Philippine money ay nagpas 100 yung isang piraso. So yan yung mukha ng ating barya. United States ang likuran, United States of America. Then yung kanyang date 1945 at ito ay 50 centavos Pilipinas. So ito no, lady standing yung nasa harapan. Okay? Then another 1944 is 50 centavos. So EU silver coin. So ito ay nagkahalaga naman siya ng 18 US dollar. So ganoon pa rin. Ito yung kanyang harapan at ito yung kanyang likuran. So marami ito mga kabarya. Meron naman ito 1944 na D ang mint mark. So pag merong letters na pagkatapos ng taon, halimbawa kanina ay 1944S, ito naman ay 1944D. So yan yung kanyang mint mark. Ito ay Philippine silver 20 centavos. Ayan no, near uncirculated ang nakalagay. So malapit sa uncirculated, ibig sabihin maganda, almost no, almost uncirculated. Ito ay meron siyang halaga na 11.99 US dollar. So maliit na barya ito mga kabarya. Ito ay 20 centavos. Okay? So yan yung kanyang likuran. Ito naman yung kanyang harapan. Lady standing with anvil and volcano at the back. Okay? So another, the United States of America, 50 centavos. 1944 is Philippine 50 centavos silver. So may fine 14 US dollar ang isang piraso. So kahit na
sa tingin mo ay medyo maliit na barya yan, pero meron pa ring malaking halaga kasi ay mga silver ito at sobrang rare na mga kabarya. So wala na itong bagong ginawa sa ngayon. Ito ng mga sinaunang ginawa ang umiikot-ikot sa mga collectors. Okay? So meron tayong 1897 Spanish Philippine 1 peso. So ito ay meron siyang large silver. Ang kanyang price mga kabarya ay napakamahal. Meron siyang $200. Ito yung kanyang likuran. Merong marka na Islas Pilipinas. So ayan o. Ito yung lumang logo. Yung logo na sa Spanish type pa na logo dito sa Pilipinas. At ang kanyang harapan ito no. Alfonso 13. So ayan. 1897. So $200 ang kanyang presyo. Napakalaki mga kabarya ng kanyang presyo. So marami pa ako nakikita na ganito, lalo na doon sa mga kolektor na mayroong mga shop ay naka-display itong mga ganito mga kabarya. So yun lang, pag naka-display ay ibig sabihin binibinta. So pag binibinta na ito doon sa mga shop ay ibang presyo na yun. Medyo malaki na ang presyo. Okay? So another, ito naman ay napakalit na barya no. 1944 is ang Minmark Philippine 5 centavos. So meron siyang $8.95 ang isang piraso. So ito yung kanyang likuran, United States of America 1944. So ang eagle no na nakapatong sa coat of arms ng Pilipinas. So ang harapan ito 5 centavos Pilipinas. Yung lalaki na nakaupo sa anvil. So yan no. At meron namang isa dito mga kabarya. Ito ay hindi naman masyado mahal pero meron pa ring presyo. Ito ay silver din na 1 sentimo. So ito ay 1 sentimo mga kabarya. So ito nga meron siyang presyo na $6.45. So ito ay 1 sentimo na 1969. Brilliant uncirculated ang kanyang kondisyon. Okay. Another 1944 na Philippine silver 20 centavos. So $9.99 yung kanyang price. Lagay ito is near uncirculated. So bagong-bago pa rin. Ito yung kanyang harapan at ito yung kanyang likuran. Okay? So pare-pareho lang mga kabarya. Ang mga 20 centavos at presyo lamang yung nagkaiba no. So ay 1944 Philippine silver 20 centavos. So 11.99 naman yung kanyang price. 11.99. At another 20 centavos na US 1945. So $13.50 no. So yan yung harapan sa kanyang likuran. So ito mga kabarya ay napaka-rare. So isa ito sa mga hinahanap natin na rare no. Ito ay hindi ko pa nakita ito sa personal na klaseng barya, pero meron ito sa mga kolektor na mayroong share naka-display. 1930 Philippine Collion Leaper Colony. Ito ay 10 centavos, TM number 10. Yan no. Meron siyang price dito na $27.50. So yung kanyang harapan mga kabarya, makikita mo Leaper Colonies and Justitions. So yun no, Philippine Islands. So may nakalagay. Napakagandang barya, sobrang rare. At another no, ito na yung sinasabi ko na aabot tayo sa EBL. Ito ay 1976. So ibig sabihin EBL to ang bagong lipunan, Philippine 10 centavos. So meron na palang presyo ito mga kabarya na medyo malaki na rin ang presyo. $1.25 kanyang price. So times mo sa 56, almost no 75 pesos. Ganun yung kanyang price. So ano ko lang yung mga kabarya, estimated price ko lang yun. Pero ang totoong price niya is $1.25. At ito naman, another Philippine 1947 silver piso, MacArthur. Okay? So pag MacArthur, American na to. Parang bio no, ang kanyang kondisyon. So meron siya $65. So yung ang kanyang likod na ito no, 1947, 1 peso, Philippines. So napakagandang barya, sobrang rare. So wala na to sa ngayon. Makikita mo ito sa mga display na lang natin mga collectors. Okay? Ito naman 1974 na Philippine 10 centavos, high grade, $2.99. So ayan mga kabarya no, makikita mo talaga na meron na mga presyong malaki yung ating mga lumang mga barya na kung titingnan mo ay parang walang presyo lamang pero meron pala. At meron naman 10 centavos ito na 1960.
So ito ay hindi silver, no? Nickel. Nickel na composition. Meron siyang $99.99 ang price. At isa pa sa napakaret, 947 na Philippine Douglas MacArthur, 50 centavos, 1 piso. Okay, 50 centavos and 1 piso to. Dalawa to mga kabarya. So yan, no? Nakalagay dito is ang stone yata to. So yan, no? 124.99 yung kanyang price dollars. So naman about uncirculated 1897 Isla Philippines silver UN kay Alfonso Chorten. So meron siyang presyo na $86.85. So yan mga kabarya, no? So napakarami pa itong mga ganito. Another dito is Philippine 1941 to 1944 na is 5 centavos. So ito ay meron siyang presyo naman na $9.95. So yan yung kanyang kasama, no? Ito yung 2 silvers Philippine 50 centavos minted of San Francisco 1944 to 1945. So meron siyang presyo dito na $19.99. So tulad nung una nating 50 centavos kanina, so pareho din, no, ang kanyang price. Ito naman ay 1 centavo na 1944. So $5 ang isang piraso. At itong pinaka-rare mga kabarya na nakita ko dito sa mga bariyang ito, ang 1936 US Philippine 1 piso silver coin Roosevelt, no? Quezon Commonwealth ton, $300 ang kanyang price. So, napakalaki mga kabarya, napakamahal ng ating mga barya na mga lumang barya na sobrang rare sa ngayon. Okay, so ito lamang yung ibigay ko muna sa inyo. Sobrang haba na ng ating video. At maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Doon pa sa hindi nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Okay, ulitin ko magandang araw sa lahat and God bless.